Isipin mo ang isang matalim na hiyaw sa kalangitan, tapos isang nakakakilabot na katahimikan. Ganito siguro magsisimula. Hindi sa isang malaking anunsyo, kundi sa isang tahimik na manlalakbay mula sa madilim na kalawakan. Isang kometa, isang maruming bolang yelo bato nagyayelong gas ay patungo sa Earth. Naglakbay ito ng napatagal na panahon, isang relikya mula sa pagsilang ng ating solar system na ngayon ay naging sugo ng pagbabago sa kosmos. Napakalaki nito. Marahil ilang kilometro ang lapad, isang bundok na bumabagsak sa kawalan sa bilis na hindi natin maintindihan dito sa lupa. Maraming beses na mas mabilis kaysa sa bala ng baril. Sa simula, isang mahinang mansa lamang sa ating pinakamalakas na teleskopyo, isang kuryosidad para sa mga astronaut ang landas nito ay direkta. Ang patutunguhan nito ay tayo. Ito ay nagdadala ng hindi maisip na dami ng kinetic energy. Ang pisika, kalahati ng masa na pinarami ng bilis na squared. Napakalaki ng bilis. Kapag ini-square mo ito, ang enerhiya ay nagiging nakakagulat, katumbas ng milyon-milyong pinakamalakas na sandatang nuklear. Hindi ito intensyonal, bunga lamang ng mekanika ng kalawakan. Isang kosmikong laro ng bilyar kung saan ang mga planeta at debris ay nagbabangga. Sa halos buong kasaysayan, bulag tayo sa banta na ito. Ngayon, mas alam na natin, mayroon tayong mga kagamitan para tumingala at makita. Habang papalapit, hindi na ito simpleng tulp ng liwanag. Lumalaki ito sa kalangitan. Ang nucleus ay nagiging gas dahil sa init ng araw, lumilika ng isang napakagandang nagliliwanag na koma at isang mahaba parang multo na buntot. Isang minsan sa buhay na tanawin, ngunit mapanlin lang. Payapang anyo ng isang maninila bago umatake. Mga kalkulasyon, nasuri at nasuri muli ng mga ahensya sa buong mundo. Walang duda. Ang bulong ng pagtuklas ay lumaki at naging isang pandaigdigang ungol ng paghatag. Huling countdown, hindi para sa paglulunsad, kundi para sa pagdating. Sa isang malamig, malinaw na gabi, pumapasok ito sa atmosfera. Napakalaki ng friction. Ang tahimik na manlalakbay ay nakahanap ng boses, nag-aapoy, nagiging bolang apoy higit pa sa 1,000 araw, isang pansamantalang bituin na nakikita kahit sa araw. Isang guhit ng imposibleng liwanag, huling babala. Para sa mga nasa landas nito, nakakabighani at huling tanawin. Ang hangin nagiging pader ng sobrang init na plasma. Ang lupa ay naghihintay, isang planeta na nagpipigil ng hininga para sa pagtama ng ilang segundo na lang. Ang sayaw sa kosmos ay malapit nang matapos sa isang nakapipinsalang paraan. Wala nang ibang salita para dito. Ang kometa ay bumangga sa ibabaw ng Earth na may lakas na hirap nating intindihin. Ang lupa ay hindi lang nayayanig, nagiging likido ito. Isang napakalaking pagsabog ang butas sa crust, agad na pinasingaw ang kometa at isang malaking bunganga ng bato sa lupa na nagpaputok nito ng milya-milya pataas sa atmosfera. Hindi ito karaniwang pagsabog, ito ay purong kinetic energy na nagiging init at presyon. Ang mga gusali, bundok at lahat ng buhay sa ground zero at sa daan-daang kilometro ay nawasak sa loob ng wala pang isang segundo. Nawala sila, bumalik sa kanilang mga atomo sa gitna ng isang bagong gawa ng tao na araw. Mula sa sentro, isang napakalaking shockwave ang kumalat na mas mabilis kaysa tunog. Hindi ito hangin, ito ay isang solidong pader ng siksik na hangin. Ang alon ng puwersa ay nilalatag ang lahat sa landas nito. Mga kagubatan na nabali na parang sanga. Mga skyscraper na nadurog at naging alikabok. Ang buong lungsod na nawala sa tanawin. Mas malayo, basag na mga bintana. Gumuho ang mga istruktura. Hangin na kasing lakas ng bagyo na nagtataas ng mga kotse at tren na parang mga laruan. Ang ingay, pinakamalakas na tunog sa kasaysayan ng tao, isang suntok sa tenga ng sinumang malas na nasa saklaw nito. Kasabay, isang matinding thermal pulse, isang alon ng matinding init. Ang infrared pulse ay naglalakbay sa bilis ng liwanag, nauna sa shockwave. Sapat ito para magpaalab ng anumang nasunog. Mga kagubatan, damuhan, sentro ng lungsod, biglang nagliyab. Malawakang firestorms at makapal, maitim na usok sa kalangitan. Init na magdudulot ng matinding paso daan-daang kilometro ang layo. Ang mundo, sa isang maikling sandali, ay nasunog. Kung tumama sa karagatan, ibang anyo. Napakalaking dami ng tubig na inilipat, isang butas sa dagat na naglalantad ng ilalim. Pagkatapos bumalik ang tubig, mega tsunami. Pader ng tubig na daan-daang o libu-libong talampakan ng taas, naglalakbay tulad ng eroplano. Dumating sa lupa, hindi lang pagbaha, pagguho ng baybayin, paglilinis ng loob ng milya-milya. Sinasira ang mga lungsod, pinapasin ang lupa, baog sa loob ng mga henerasyon. Ang dagat mismo ay nagiging sandata. Ang tunay na pandaigdigang sakuna ay nagaganap sa mga sumunod na araw at linggo.
Ang napakalaking pagsabog at ang nagngangalit sumasaklaw sa kontinente ng mga sunog ay nagpalabas ng napakaraming durog na bato alikabok uling na mataas sa stratosphere. Ang pinong material na ito ay hindi madaling hugasan ng ulan. Sa halip, kumakalat ito dala ng matataas na hangin hanggang sa bumuo ito ng isang uniformeng balabal na bumabalot sa buong planeta. Ang makapal na balabal ng debris na ito ay nagsisimulang humarang sa sinag ng araw. Sa loob ng ilang araw, ang pamilyar na asul na kalangitan ay napalitan ng isang walang katapusang madilim na takip siling. Pagkatapos, nagiging halos ganap na dilim. Ang sikat ng araw, ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya para sa halos lahat ng buhay sa Earth ay nabarahan. Ang photosynthesis ay huminto. Sa lupa, ang mga halaman ay nagsisimulang mamatay. Ito ang unang link sa isang sakuna na chain reaction. Ang base ng pandaigdigang food web ay naputol. Ang mga bukirin ay ganap na nabigo. Para sa sangkatauhan, ang sitwasyon ay nagiging critical halos kaagad. Ang nakaimbak na reserve maubos na magdudulot ng malawakang tagutom. Ang dilim ay nagdudulot hindi lamang ng takot, kundi ng isang mabagal, gumagapang na gutom. Tatagal ng ilang buwan, marahil kahit taon, bago dahan-dahang magsimulang bumaba. Sa mahabang gabing ito ang lipunan, masisira, walang kuryente, walang bagong pagkain. Namumuhay sa ilalim ng kalangitan na walang bukang liwayway. Ang psikolohikal na epekto, ang ating sining mga lungsod, kaalaman, mababantaan. Ang pinakapangunahing at primal na pakikibaka, ang pakikipaglaban para sa kaligtasan sa isang malamig, madilim na mundo na tila hindi na tayo tinatanggap. Habang hinaharangan ng balabal ng alikabok sa atmosfera ang sikat ng araw, nagsisimulang bumaba ang temperatura ng planeta. Ito ang simula ng isang taglamig ng pagtama. Kung walang pang-araw-araw na pagpasok ng solar energy upang painitin ang lupa, hangin at dagat, ang pandaigdigang average na temperatura ay bababa ng husto. Bababa sa lamig sa maraming rehiyon, kahit na sa Ecuador. Ang biglaan at dramatikong pagbabago ng klima na ito ay magiging isang shock sa bawat ecosystem sa planeta. Isang malalim, di natural na lamig ang hahawak sa mundo. Isang taglamig na walang katapusan na tatagal ng maraming taon hanggang sa luminaw ang atmosfera. Ang mga kahinatnan ng pandaigdigang malalim na pagyeyelo na ito ay mapaminsala. Ang mga ilog, lawa at tubig sa baybayin ay magyeyelo na nagbabara sa mga pinagmumulan ng sariwang tubig. Ang mga hayop na nakaligtas sa unang pagsabog at kasunod na tagutom ay nahaharap ngayon sa banta ng pagyeyelo hanggang mamatay. Ang mga hindi sanay sa matinding lamig ay mabilis na mamamatay. Ang lamig ay bumabalot sa lahat ng bagay na nagpapahirap sa kaligtasan ng mga natitirang tao. Ang tirahan at pinagmumulan ng init ay nagiging kasing kritikal ng pagkain at tubig. Mga mapagkukunan na magiging imposible nang mahirap hanapin sa isang mundo na walang gumaganang infrastruktura o mga power grid. Ang chemical na komposisyon ng atmosfera mismo ay mapanganib na mababago. Ang matinding init ng pagtama ay maaring magdulot ng nitrogen at oxygen sa hangin na magsama na bumubuo ng nitrogen oxides. Kapag hinaluan ng singaw ng tubig, ang mga compound na ito ay bumabalik sa Earth bilang nitric acid na nagre-resulta sa matinding maasim na ulan. Ang acid rain nito ay lalason ng natitirang pinagmumulan ng sariwang tubig na papatay sa buhay sa tubig sa mga lawa at ilog. Makakasira rin ito sa mga dahon ng anumang matibay na halaman na maaring nakaligtas at lalo nitong papaasimin ang mga ibabaw na layer ng karagatan na nagdudulot malaking banta sa buhay sa dagat, lalo na sa mga organismo na may mga shell tulad ng mga coral at plankton. Ang kombinasyon ng dilim, nagyeyeling temperatura, acid rain, at ang pagbagsak ng food chain ay lumiliha ng isang perpektong bagyo para sa isang mass extinction event. Sa buong kasaysayan ng Earth, ang mga ganitong pangyayari ay nagpabago sa biosphere at ang isang pagtama ng ganitong kalaki ay hindi magiging iba. Ika-5 bahagi, ang mga nagbabantay pag-asa sa gitna ng kalaliman. Ang nakakatakot na sitwasyong ito, isang detalyadong larawan ng isang bangungot sa planeta, ay siyentipikong tama. Ngunit hindi ito ang ating tiyak na kapalaran. Ang agam, ang parehong kasangkapan, ay nagbibigay din sa atin ng pag-asa ng kaligtasan. Hindi tulad ng mga dinosaur na kumakain ng walang kaalam-alam habang bumababa ang kanilang kapahamakan. 66 na milyong taon na ang nakalipas. May kakayahan tayong tumingala. Teleskopyo, observatoryo, probe na ipinada sa malalayong bahagi ng solar system. Tayo ang mga nagbabantay. Makikita natin silang paparating at yon ang ating pinakamalaking kalamangan.
Ang mga programa tulad ng Planetary Defense Coordination Office ng NASA ay aktibong nag-scan sa kalangitan. Teleskopyo sa lupa, teleskopyo sa kalawakan, nagmamapa ng mga orbita ng mga asteroid at kometa. Hinuhula ng kanilang mga landas dekada kahit siglo ng maaga. Ang maagang babala, taon o dekada bago ang isang posibleng pagtama ang susi. Nagbibigay ito sa atin ng isang mapagkukunan na mas mahalaga kaysa sa anupaman oras. Oras para magplano, oras para mag-engineer, at oras para kumilos upang maiwasan ang sakuna. Maraming paraan para ilihis ang isang mapanganib na bagay ang iminungkahi at aktibong sinusubukan. Matagumpay na ipinakita ng misyon ng DART ang isa sa mga konseptong ito, ang kinetic impactor.